Hello guys, ayan, almusal po muna tayo. Kasi may konting nararamdaman na po ako. Kasi pagising ko po kaninang umaga, or nung umaga nung time na yan is, may bleeding na po ako. So, natakot po kasi first time pong may lumabas sa akin ganong dugo. So, yan, nagre-ready na ako, kumain na ako. Then, sinabi ko na rin sa partner ko kung anong nangyari. Kasi natakot din ako. Tapos, hindi naman siya dire-diretso. Konting bleeding lang. So yun, nag-search kami parehas. At yun nga, magsimula na to yung labor ko. So yan, kumain na ako dyan ng breakfast. Tapos yun, naligo na rin ako guys. Kasi in case na kung if ever na manganak na ako, hindi na ako paliguin sa ospital. So, naligo na ako dyan. Nag-ready na rin ako ng ibang mga gamit. Hey guys. Sumasakit na yung puso ko guys. Tapos, kanina pagising ko guys, ano na siya, nag-CR ako, umihi ako, tapos pagkakita ko sa underwear ko, may konting parang blood na konti, pero brown. Pero pagtayo ko guys, kasi nga nilaban ko yung panty ko, may dugo na sa bowl. Tapos pagtingin ko sa legs ko, tumutulo na yung dugo. Sobrang natakot ako, kasi nga, sa first baby ko, hindi ko na-experience na duguin ako. Lang, as in may lumalabas lang na parang siya, sticky na gano'n na discharge gano'n. Pero ngayon nagulat ako kasi dugo, akala ko dahil sa stress ko or Pero nag-stop din naman siya, hindi naman siya sobrang dami. Siguro lang, basta yung tumulo lang siya. Tapos yung sa bowl konti lang din. Tapos minonitor ko naman, sabi kasi ng partner ko, monitor ko daw kung hindi magi-stop na ako sa ospital. Pero kung magi-stop naman daw, lang daw yun, sign lang daw yun. Sinearch ko rin guys, sign lang daw yun na magli-labor na ako. So yun, eto, may pakiramdam na ng contraction. Ang sakit na lang puson ko, pero hindi naman yung madalas. Siguro mga after 30 minutes ganun, sa sakit-sakit. So, siguro pupunta ako ng ospital kapag yung malapit na talaga, yung masakit na talaga. So, ngayon magluto muna ako guys, para may pagkain muna kami. Wala akong kasama dito, mag-isa lang ako kasi nga nasa trabaho sila lahat. Tapos si Ella nasa school. Pero kaya ko pa naman. So, yun lang muna guys. At dito nga guys, galing na ako niyan sa ospital. At sinabi doon, inaiiyak ko, in ultrasound, then kinuna ng dugo, at sabi is 1 cm pa lang. So, baka matagal pa daw, ilang days pa daw bago ako manganak kasi 1 cm pa lang. Pero guys, after ako i-IE, yung i-check ako lahat, grabe guys, sobrang sakit na, every 5 minutes na sumasakit na or nagko-contract na siya. Kaya dyan sobrang nananakit na talaga yung tiyan ko. Pero no choice, sabi ko hintayin ko muna yung kapatid ko para mapagdala ako sa ospital. Kasi nga, wala akong kasama. Galing na ako sa ospital kanina guys. Kasi nga, kaninang umaga, nagka-bleeding ako. Tapos, pumunta akong ospital kaninang hapon, mga 4. Kasi nga, na siya, parang humihilab na siya every 5 minutes. Ay, hindi pa siguro after 10 minutes, every 10 minutes ganun kanina pa bago ako pumunta ng ospital. Tapos nung pagpunta ko sa ospital, di ba, inaiiyak ko. Tapos kinuha akong dugo, in-ultrasound. Tapos after nun, every 5 minutes nang sumasakit yung tiyan ko. Pero 1 cm pa lang daw, kaya matagal pa. Pinapabalik ako dun sa September 12 pa. Na yung September 6. Pero tinanong ko paano if ever sobrang sakit na ganun. Bumalik na lang daw ako. Pero guys, 1 cm pa lang, pero sobrang sakit na guys. Ilang araw or oras pa yung aanuhin ko. Sobrang sakit. Ang hirap mga anak. Ay, Diyos ko Lord. So yan na nga guys, after 11:30, mga 11:30 pumunta na kami ng ospital kasi nasabi ko sobrang sakit na. Every 3 minutes na yung sakit niya guys. Kaya yan. Tapos pagdating ko sa ospital is 3 cm na daw. Pero guys, paikli yung minutes ng pagsakit niya. Siguro every 2 minutes, every 1 minute ganun, sumasakit na talaga. Tapos dyan guys, pinomonitor yung heartbeat ni baby. Tapos dyan i-check palagi ako nung nurse dyan. Kasi nga,
hindi na ako magkaintindihan. So, sobrang sakit guys. Grabe yung contraction niya. Sobrang sakit. Ayan, siguro mga 1 hour or 2 hours ako nakahiga dyan. Tapos, every contraction ko, sobrang sakit talaga. Tapos, pray na ako kay Lord na sana lumabas agad si baby. Huwag ako pahirapan. No, what, right? Ayun ang heartbeat ni baby. Ang bilis ang tibok ng baby na. Tibok ng puso. Yan eh. Dati wala pang ganyan. Basta lalabas na lang. Hindi alam may buntis pala. May tibok na ng puso. Magsayaw ko. So guys, nakapupo na ako ng marami. Ubus na yata yung pupo ko. Dati hindi ako tinurukan ng ganun. Eh kasi wala na akong pupo. Kasi ubus na sa bahay pa lang. Talagang may ganun. Agoy. Basta Patay sakit. ka. Lahat ngayon, first time ko. Pati ito, swero. Wala akong swero dati. Hindi ako nilagyan. Bakit? Hindi ako nilagyan. Malakas daw masyado noon. Ganun. Sakit mo yan. Pinto. Ayan na. Sana doon ka sa swimming pool lang, anak. Sa swimming pool. Pag gusto mo sa tubig. Kung sana sa... Buka-buka mo para baka lalabas na. Anak pa, kaya pa, anak pa. Ay. Binuksan ba yung aircon? Kabukas saan? Nilalamig na ako. May jacket ako. May jacket ako. Sobrang sakit guys. Pero TCM pa lang daw. Hindi ko alam kung paano. Ayan guys, yung itsura ko dyan. Haggard na to kasi sobrang sakit na. Kasi nung i-check na ako dyan, i-IA na ako. 8 cm na. Tapos pag tayo ko dun sa higaan ko, ang dami ng dugong lumabas guys. Ayan na siya guys. Tapos ayan na. Ayan na, pinakahihintay. So guys, yung after ako ma-check na may IA na 8 cm na, dali-dali nila akong dinala sa delivery room. Tapos nilagay ako sa wheelchair. Tapos ang bilis ng pagdala sa akin. Tapos pero pinipigilan pa akong wag akong umirika, wag kong iire ganun. Kasi nga wala pa yung isang doktor na magpapaanak sa akin. Pero hindi ko na talaga kaya guys. Pero sumakto naman dumating yung doktor, siguro mga ilang ire ko lang guys. Siguro pinakamadami na yung 7 na ire. Grabe. Tapos pinahawakan nila ako sa parang lubid na hawakan. Doon ko inapenapersa yung lakas ko. Wala talagang tigil. Kaya yun, thank you Lord, praise God, kasi nga lumabas si baby, pero hiniwaan pa rin ako. Kinaya ko, tas nandun si Ate Shai kasi nga wala dito yung partner ko. So yun, thank you Lord, nakaraos ako, thank you sa family ko, sa mga kapatid ko dito. Ay, lumabas si baby at healthy. Saka 2.5 lang siya guys. Talaga nag-diet ako guys para dito. Agoy, kawawa naman, ang pet-pet pa naman ni baby. Guys, narinig ko yung iyak ng baby ko. Tinurukan siya BCG. Agoy, ito siya. Agoy, di naman ito siya doon. Agoy. Masasaktan talaga yun, hindi ko mananturukan. Ay, kahawa naman guys. And guys, nag-order tayong Jollibee. Yung favorite ko yung burger.
Tapos may free din pala dito pagkain guys. Ito. Parang adobo, tapos peche na ginisa, tapos saging, tapos may sabaw, tapos kanin. Pero guys, hindi ako kontento. Gusto ko mag-ano. Sabi ko pala nga nakakakain mo Jollibee. So guys, kain tayo. Wala pa akong tulog simula kagabi. Kain tayo din. Hot water. Ako ayoko mag-hot water. Ang anong inumin mo? Ayan, ang Milo pala yan. Milo yan, order ko. Milo tapos malamig. Amoy. Hindi mo hinat. Malamig oh. Ay, papainitin. Ay. Malamig agad ang ano niya. Bahala. Narinig ko guys yung iyak ng baby. Yan. Sarap ang tulog niyan. Pinaano. Panis na yan. Makapanis na? Hindi pa. Kanina tayo na eh. Hindi pangalawang bigay yan. Grabe kasi yung bawi ng pagkain ko dyan. Kasi nga, simula nung mga anak ako, hindi na ako nakakain. Tapos umaga, gutom na ako. Kasi wala din akong tulog nung time na yun. Hindi ako makatulog. Tapos, umaga na gutom na ako. Kailangan ko na uminom ng gamot, wala pang pagkain. Tapos kasi ate siya itulog. Kasi nga, pagka uwi niya galing work, sinamahan niya na ako sa ospital. So, wala din siyang tulog, pagod din siya sa trabaho. Kaya yun, hindi ko na rin siya ginising. Siguro mga alas 8 ganun siguro, or 9, nagbigay ng breakfast na libre yung ospital. Tapos bread lang, tapos Milo. So yan, nagutom talaga. Sobrang nagutom ako. Tapos nung lunch naman, may pagkain naman silang binigay na rice, tapos ulam. Pero hindi pa rin talaga ako satisfied. Gutom pa rin ako. So yan na guys, yan na yung baby ko. Tuwang-tuwa ako kasi nga, ang cute-cute, ang liit-liit niya. Tapos guys, nakuha niya yung dimple ko. Pero yung buong mukha niya sa tatay niya. Pero okay lang. At least ano siya, healthy siya, walang ano. Iniisip ko nga dati yung kamay niya, parang kamay ng manok or 3 daliri lang, ganun. Pero thank you Lord, kasi napaka-healthy ni baby, kahit di ganun ka bigat. Dito ko na lang siya papalakihin sa outside world, char. So yun, thank you guys for watching.